Hello, magandang araw po naman po sa inyo. Nandito na naman po tayo sa pangatlong segment ng aking mga koleksyon tungkol po sa mga vinyl, cassette tapes at iba pang mga bagay-bagay na ano ngayon na talagang maganda, nauuso or ano bang tawag nito, yung tinatawag nila na parang maganda yung market value daw dahil sa mga vintage and mga oldies but gold na tinatawag nila. Ngayon po, meron po ako dito ng ibang CD and cassette na ipapaliwanag ko ulit sa inyo kung ano ang abot-tubod dito sa akin ng mga na-collection ko. Itingnan po natin ito. Yan. Ito po muna. Ang una is Hilary Duff. Hilary Duff is kapanahonan ko to kasi si Hilary isang singer, isang ng Disney. Kagaya siya ng yung parang mga nagsisaka sa atin dito ang TV, yung tinatawag na ang TV. Sa kanila Disney, parang sa America, parang sa Western, sa US, parang tinatawag nilang Disney. Kapag Disney ka, parang maganda yung hubog ng ng showbiz mo, ay yung karera mo sa larangan ng Hollywood. Kasi doon lahat ng mga sikat na mga celebrities nagsisimula sa Disney, like Britney Spears, galing ng Mickey Mouse Club, Justin Timberlake din na NSYNC, galing din po siya ng Mickey Mouse Club, at Miley Cyrus din po, galing po din siya ng Disney, and Selena Gomez. I think Taylor Swift meron ding site pero wala akong idea, and at iba pa, at isa din si Hilary Duff sa mga singer na kapanahonan ko. Bago pa naman dumating yung Miley Cyrus na Hannah Montana ang sinasabi nila, may Hilary Duff na po talaga. May parang nagpapakita na po ng parang style yung Lizzie McGuire, yung parang talagang bago dumating yung Hannah Montana talaga, meron na talagang sinasabing Lizzie McGuire, siya po yun. Or parang ewan ko ba kung kakumpit ito ni Sabrina the Teenage Witch, si Melissa Joan Hart. Yung Hilary Duff, isa din ito sa mga favorite kong singer, but piling-pili ko din yung mga kanta niya kasi parang alam mo naman siya, parang pilikan din naman ako sa pagpili sa kanya kasi super duper Barbie yung dating niya, super siya, blonde hair, medyo may kaano din naman siya, pero I think I like the song na gusto ko din na i-release nila ng bang record to ng Polyvista, yung parang Universal, ewan ko ba Polyvista, na nirelease nila yung So Yesterday na talagang nag din sa akin, parang nagbigay din sa akin ng antig yung So Yesterday. And tingnan mo, napakaganda pa din naman ng CD niya kasi super clean, napakaganda yung mga pabalat sa loob ni Hilary. Parang nagko-combine ito sa kanyang pagkatao, si Hilary Duff. And I think Hilary Duff ngayon, hindi ko alam kung ano na siya ngayon kasi si Hilary Duff, isa sa mga singer noon na talagang hinangaan ko din sa larangan ng pagkanta at pag-arte sa entablado. Kagaya kasi alam ko batch niya sa Disney, si Lindsay Lohan. Pero si Lindsay Lohan, sikat sa kanya halos parehas lang naman sila sikat, but nag-jive din sila sa mga parang mga videos or mga contract ng mga pagkakanta na na overshadow sila nang dumating yung trip, yung four pop princesses of the 90s na sila Britney Spears, Christina Aguilera, Mandy Moore, and Jessica Simpson. Kaya parang ewan ko kung natabunan ba sila, lalo na yung lumabas din yung vision ni Jojo Labaine at saka Avril Lavigne. Pero si Hilary, pinandigan niya pa rin yung pagiging kikay-kikay niya. But ngayon hindi ko na alam kung asa na si Hilary Duff. Pero I think nakikita ko pa din naman siya, in-search ko sa YouTube, parang iba na siya ngayon. Hilary Duff isa din sa mga magagandang singer. At ito, Shania Twain. Si Shania Twain, meron akong collection dito ni Shania Twain. Kung hindi nyo nagkakamali kayo, ipipicture ko ito sa iyo. Shania Twain kasi isa sa mga favorite kong singer talaga, na yung kanta niya parang country music na babae na may pagkahawig sa mga country. Yung kumumpo siya, talagang napakaganda.
Ito. Shania Twain. I like Shania Twain kasi yung ano niya, yung pabalat ng CD niya, kung titingnan mo, napakaganda talaga, tsaka tingnan mo, may parang cover ng ng oso. Hindi ko, I think, nung unang bumili ako, akala ko Christmas album, pero talagang napakaganda yung songs niya. Very country music, and what made us say that, yung makanta niya, medyo may pagka-country music na parang may pagka-beat tune ng parang country song, cowboy, parang gano'n na may pagka-balladers. But I like Shania Twain, but ganagandahan din ako sa'yo mag-compose na makanta, but pili ko yung ibang makanta niya. I like You Still the One, When, From This Moment On, saka ibang mga kanta niya, and I Don't Impress Me. I like Shania Twain kasi ano siya parang kung titingnan mo yung loob ng Shania Twain Coming Over na kinolection ko, matagal na to kasi sira-sira na din kasi until now inaalagaan ko pa rin, pero medyo makikita mo din talaga yung may kalumaan na po talaga siya. Talagang the best din po si Shania Twain kung iaano mo siya sa akin. Isa din sa rating po, out of 3 po siya. Shania Twain. You're Still the One I Love. Napakaganda yung kanta, napakalamig. Every morning, bago ako magising every weekend, pinapakinggan ko tong songs na ito ni Shania Twain noon. Talagang napipili ko kung gaano kadampi, kung gaano kaganda ang weekend. Pag napapakinggan kong morning, parang hamog na hamog pa sa umaga ang songs niya. Ipa-play mo na siya. Pagkatapos ng kanta ni Mariah Carey, You Always Be My Baby. Talagang the best. It's lahat ng album niya. Ito yung talagang nagtatak sa akin na favorite ko talagang album niya. Kung iso sa matotal ko siya. Okay, I have a 2 Shania Twain collection na kung papapilin ako sa dalawa, mas maganda yung Coming Over kasi napakaganda yung songs. Ito okay lang naman, sapat lang naman kasi hindi ko siya naabot Parang collection ko lang naman siya. Binigay lang ito sa akin ng friend ko nung nagkita kami na meron pala siyang Shania Twain na compilation na ito pala. Ang ganda din pala. Sabi ko, meron pala niya si Shania Twain. Hindi ko alam. Kasi, ang alam ko lang siya kami na over na ito, ganda din. Pero mas gusto ko talaga yung loob ng kanta ko kasi siguro parang nasanaya ko din kasi ito Okay. Boys to Men. Boys to Men talagang pasok na talaga sa banga. Talagang napakaganda yung mga songs nila ng parang sila mga J Brothers ng Amerika Thank you all around. I make love to you. On Bended, napakaganda talaga to Parang lalo na napapakinggan ko yung On Bended Knee, ako parang umiiyak ako kasi parang napipili ko talaga yung songs nila kung gaano mo iba to sa iyong minamahal or sa iyong karelasyon, kung gaano ka masaktan. Napakaganda talaga ng Boys to Men Isa dito sa mga I think asa na sila ngayon I think parang nila ni Mariah Carey siya parang sila ni Mariah Carey. Parang I think alam kong sila ni Mariah Carey, parang ewan ko producer o co-manager. Kasi sila parang nung 90s kasi, ang Boys to Men, pag makinggang mo, mapipil mo yung One Sweet Day, mapipil mo talaga kung gaano sila katibay ng mga Black American. Yun din naman yung loob ng songs. Kaya, I like the songs na pinapakinggan ko dito is Water Runs Dry and On Bended Me, syempre. Tapos I'll Make Love to You. Talagang the best. Kung titingnan mo yung CD niya, napakaganda pa din po ng pag-aalaga ko. Kaya, the best po din talaga yung album niyang Boys to Men. Sa mga lahat ng dumating na mga parang, bago dumating yung mga K-pop na mga parang BTS, or dumating, paborito ko talaga yung Boys to Men, Westlife, Backstreet Boys, BSB, Boyzone, NSYNC, Five, tsaka iba-iba pang mga singer na A1, parang ganon. The best. Kasi batang 90s ako, alam ko yung lahat ng mga compilation ng lahat ng mga songs na inaabangan ko sa music video sa MTV kasi wala pa naman masyadong YouTube noon, kaya inaabangan ko kung talaga, kung ipapakita or ipapaano yung mga songs. And now, in the release, isa ito sa mga talagang di ko mapapatawaran sa inyo. Ipapakita ko sa inyo Si Lina, isa sa mga favorite kong singer na patay na until now ngayon, parang inano ko pa siya, parang ako tinatawag ko, may legacy pa rin ako sa kanya. Meron din po ako sa kanya na tribute about si Lina kasi ginagaya ko din naman siya Isa si Lina sa mga iniidolo ko sa industriya ng musika. Parang personal favorite singer ko talaga siya si Lina.
Lina kasi isa sa mga pinakamatibay na Latina na tihano music sa buong Amerika at buong mundo. I think si Lina is isa sa mga favorite kong singer na Latin or ibang language. Kasi nakaka-relate ako sa kanya ng mga story niya eh. Yung mga story niya nakakaiyak, nakakaindak, nakaka-touch yung mga kanta niya at saka yung life niya bago siya nabubuhay pa. I think nung bago pa naman si Lina, si Jennifer Lopez ang gumanap ng si Lina. Parang siya nag-portray ng buhay ni si Lina. Kaya si Jennifer Lopez, na-admire ako sa kanya nung best performer niya na kumanta siya nag-perform siya ng buhay ni si Lina noong 1997 sa Warner Brothers. Talagang napaka-antig, napaka-iyak. Halos inabangan ko nung kabataan ako, nung high school ako, sabi ko, oh my God, parang ganun pala talaga ang buhay ni si Lina na nagumanap si Jennifer Lopez. Kasi si Jennifer Lopez, nung pumunta kami ng Quiapo, meron talaga doon na tindahan ng mga CD, yung mga bangketa, parang sabi ko, mama muna, titingnan ko muna kung gusto kong bumili ng CD. Nakita ko yung CD ni Lina, talagang tawaran pa ng mama ko para makabili lang talaga ako ng CD. Kasi sobrang sabi ni mama, yan ba talaga yung favorite mo? Yan ba talaga yung sabi mong nakikita mo sa TV? Sige, nabili na natin. Tinawadan pa ng mama ko at nabili ko talaga to. Until now, tinatago ko to kasi memorable po to talaga. Talagang sobra ko talagang love talaga ang si Lina until now. Talagang idol ko talaga siya, idolo ko talaga siya, ginagaya ko talaga siya si Lina. Talaga the best talaga para sa akin si Lina. Kaya until now, tinatago ko yung nabili namin ni Mama doon sa Maynila, sa Quiapo, na hanggang niya tinatago ko pa rin. Kasi ang si Lina is one the best singer for me at isa sa mga inahangaan ko talagang singer sa industriya ng musika, ng Latin at saka ng American, kasi meron pa nga siyang Walk of Fame, ginawan din siya ng wax sa Tusads, Madam Tusads. Talagang idol ko, talagang dream ko kung pumunta ako ng Amerika, pupunta talaga ako ng Texas para mapuntahan ko po talaga yung si Lina House, si Lina Museum. Isa sa mga dream ko talagang singer na makita ko talaga kahit napatay na, gusto ko makita yung sa kanyang lugar sa Corpus Christi. Talaga I love si Lina, yung talagang the best. Tago-tago ko pa ito. Okay. Ito naman, si Jennifer Lopez, na-admire ko siya ng sobra nung nag-portray siya ng ni si Lina, ng buhay ni si Lina. Kaya doon ko nalaman, kasi diba dati alam ko kay Jennifer Lopez, yung linululok siya ng ahas ng anaconda, ang itim-itim niya, curly-curly lang hair niya. Doon ko lang alam ang pagkatao niya, pagiging celebrity. But siya pala, isa sa mga nag-portray ng buhay ni si Lina. Kaya doon ko na-admire na naging singer din naman pala siya. At saka doon ko nakita yung tibay sa husay din sa pagkanta niya, sa pagsayaw niya, gaya ni si Lina. Kaya nagkaroon siya ng debut album na On the Six. Isa sa mga favorite yung album ni Jennifer Lopez, ang On the Six. Kasi yung mga next na previews na makanta niya, magaganda rin. But ito yung mga kapanahunan ko kasi nandito yung If You Had My Love. Nung lumabas siya, nung lulis siya sa Sony Music, talagang inabangan ko talaga. But hindi niya talaga pinalabas ang pagiging si Lina niya. Linabas niya yung pagiging Jennifer Lopez niya, pagiging J-Lo niya. But idol ko talaga siya din kasi isa siya sa pinakamatibay na mag-portray ng si Lina. At idol ko pa rin talaga si Jennifer Lopez. I love J-Lo, I love si Lina. Hanggang ngayon, love niya si Lina kasi kung hindi lang daw kay si Lina, hindi magiging maganda yung takbo ng career niya, ng buhay niya. Dahil kay si Lina, naging matibay siyang, mahusay siyang singer. Kasi labis-labis ang pagpapasalamat niya kay si Lina. Dahil isa si Lina sa mga parang, niya pa yon, parang inspirasyon niya sa larangan ng musik. Kagaya ko, in-inspirasyon ko din siya in-inspirasyon ko talaga si Lina, the best. Okay. Ito naman, 18s. Meron akong 18s kasi wala akong CD ng 18s kasi mahal din ang time noon ng 80s, nung kasagsagan ng 90s. Bibili ako, nasa 450 ang isang CD, kaya kaya ko lang bilhin nung nag-aaral ako sa UST ay 18s lang kasi upside down it's them now. Napakaganda siya din. Kalaban niya yung S-Club kasi yung S-Club, the best din naman yung S-Club isa din sa mga favorite ko. But yung 18s talaga, nagtatak talaga ito sa larangan ng pop, ng culture. But natabunan din sila ng mga ibang singer na pumasok, si Christina Aguilera,
Solid Harmony, Britney Spears, parang pero sumasabay din po pa rin sila sa ikot ng karera kang mga singer na gaya nila Britney Spears, Jessica Simpson at iba-iba pang mga singer na ano. But ewan ko ngayon kung asa na ang 18s. Tingnan mo yung tapes niya, napakaganda at niya pa pag iniingatan ko. Wala siyang ibang masyadong pabalat. Ito lang yun yung mga ano ko abot sa kanya ng 18s. Hindi na sila ngayon hindi na sila teens kasi matatanda na sila kapanahon na po. Nang time na teens sila kasi tinawag silang 18s kasi sila yung grupo I think na pinagsabay, pinag-jive at naging singer, naging matibay, naging dancer ng grupo. At ito naman, Love Recall. Itong Love Recall, nung kasagsagan ng panahon ng mga cellphones na ganyan kasi meron akong ganitong cellphone lumabas to parang locally style na album na Love Recall na parang ibinalik yung mga kanta ng year 2000 at nandito yung mga favorite yung season ni Westlife, Britney Spears, Christina Aguilera, Billy Crawford. May halong local na may halong international na nagtatakpo sa larangan ng musika kang dito sa Pilipinas at parang in-internalize yung album, ginawa nilang album. Bumili din ako noon kasi napakamura nung time na binili ko to It's only 150, 200 ata, nakalimutan ko at bili ako. Napakaganda ng look, napakaganda ng songs. Talagang kikiligin ka sa loob kasi kung meron pa ako nitong isa na nawala na kung titingnan mo siya, napakaganda talaga yung loob niya. Kaya napakaganda yung pabala sa loob. Lahat ng mga compilation na singer, sinabay talaga nila. Kasi kapanahunan namin talaga yung kasagsagan ng mga pop culture, ng mga era, ng mga singer, talagang gagawa ang ibang mga record company para maging mapasikat nila at magkapera sila din sa mga singer. Kasi yung music na industry ng kapanahunan nila, talagang super duper talagang labanan ng lahat ng mga matitibay at mahuhusay na singer sa larangan like Britney Spears, Christina Aguilera, Mandy Moore at talagang gumawa sila ng compilation para naman parang ma-reissue ba nila yung parang gumawa sila parang ewan ko kung ano, parang gusto lang talagang gumawa ng BM so ni BMG para magkakita o parang gano'n kasi yun ang kausuhan. At ito naman ang Bread. Ang Bread medyo katagalan na to panahon ng pato nila mama Meron akong kasit na galing kay mama na I think na lahat ng mga kasit kasi ni mama yung iba nandyan pero yung iba natapon ko na naanod na po ng bagyo kasi malakas ang bagyo dito sa Bicol. And isa ito sa mga iningatan ko na binili ni mama na until now ngayon pinapatugtog ko pa at talagang maingat si mama sa gamit talagang napakalinis pa talaga. Kinuha ko to sa kanyang drawer nakatago. Meron itong vinyl, hinahanap ko, ewan ko kung asa na, pero I think nandyan siguro. Pero ito talaga yung sa mga favorite ni mamang mga kanta na hanggang ngayon naman ako din sa kanya kasi super duper napakaganda silang singer. Ang lililaw doon. Ang sarap-sarap pakinggan kahit sa cassette tapes. Pinapakinggan ito tuwing morning pag wala akong magagawa. Nakaka-relax yung mga songs niya. And the best talaga yung Bread. I Like Bread. Make It With You na ginawa pa nga nila sa Soberano tsaka yung sa ABS-CBN yung kanta. Yan. At ano pa ba yung pwede ko sa inyong ipaliwanag about sa aking mga collections at sa aking mga lahat-lahat ng mga pinapakita na mga iba't ibang album na gusto kong ipaliwanag sa inyo. And lastly, mayroon akong ipapakita sa inyo na I think ano to, parang ano ko na din naman sa inyo, parang bonus ko na din naman sa inyong ipapaliwanag. Is like this is M2M kasi ang M2M kasi ito yung kapanahunan ko talagang bago kahit dumating na sila Britney Spears, may sadiri din silang voice na parang nakikipag-cartridge din sila sa mga boses nila, Christina Aguilera and Mandy Moore ng tape na yun. Kasi napakaganda, napaka-charm ng kanta nila nagkapulit-pulit na yung mga yung ng kapanon. Pero inano ko na lang ng tapes kasi talagang sobrang love ko talaga ang album na Shade of Purple. Sa lahat ng album ng M2M, ito talaga si Marit Marian, ito talaga yung talagang
kung magpapackage ako, pupunta ako sa ibang lugar, isa sa mga lahat na ilalagay ko sa bagahe ko ang M2M kasi napakasarap pakinggan ng kanta Pretty Pretty Boy na hindi lumuluma, Mirror Mirror on the Wall, na talagang kinikilig ako ng time yun sa crush ko. Kasi kapag napapakinggan ko, Mirror Mirror, pag uma-outing kami, masarap kasi di ba? Kasi yung kasi nagdinadala kong parang ganun. Pag nag-outing kami, ito yung ginagamit naming mga parang soundtrack sa pag-outing namin. Parang hataw na talaga ng time na yun kasi kung papakinggan mo siya, parang medyo may pagka-sweetness na may pagka-teenage pop ang dating niya na parang para sa kalat na mga teenager na parang nai-inlove ka or nung time na yun nakasagsagan ng outing kami, dinadala ko talagang kasit nito sa pinapatugtog ko talagang kinikilig, parang napipil nila yung warmest ng songs sa area like na nag-outing kami kasi parang jumajibe sa doon sa parang area ng like sa parang refreshing, parang hindi ko ma-explain, yung parang gano'n. Kagaya siya ng song na album ni Julina Magdangal na sa local, dinadala ko yung Junina Magdangal na CD na green, yung at saka ito, parang minamatch ko sila, pinapatugtog ko sila doon sa kasit ko, parang yung kasit kong yun na itong parang ano, until now gumagana pa patuloy itong Aiwa kong cassettes, talagang minamatch ko to dito dahil talagang pag dinadala ko ito, gumaganong pa kami, parang kasi tumutugtog yung yung M2M na songs, parang oh my pretty pretty boy, parang ang ganda ng tune, hindi nakakasawa yung beat, the best talaga. At ayan, yan ginagamit ko pa rin po siya until now, yan, tsaka yung CD, kaya the best pa rin po to sa akin, memorable po sa akin, gumagana pa na pinaayos ko. At yan na lang po ngayon ang aking sa sunod naman po, marami din po naman tayong pag-uusapan about sa aking mga collections. At dito lang po. Bye-bye! Maraming salamat!